Matagal ko na dapat ginawa kaso hindi ako nagkakaroon ng lakas ng loob na ibahagi. Pero ngayon, ibang-iba yung pakiramdam ko. Talagang gusto sa puso ko. Kailangan kong mag-share lalo sa mga mahal ko sa buhay. May mga bagay na ginagawa nila na hindi kalugod-tugod sa Diyos na hindi ko maibahagi kasi iba yung paniniwala nila. Hindi po ako ganito dati. Nag-start po to nung malaginip po ako. 2008. Tumatakbo ako. Kasama yung isang mukhang parang Arabo. Yung lugar niya nasa parang Egypt. Ganun yung mga bahay din sa panaginip ko. Nakada tumatakbo kami. At kada tigil namin, tinatanong namin kung nasa si Jesus Christ. Lagi nilang tinuturo kung nasaan. Pag tinuro nila kung nasaan, pupunta na namin, tatakbuhin ulit namin kung nasa si Jesus. At pag may natigil lang kami na tao, tatanong po ulit namin kung nasa si Jesus Christ. Hanggang sa may isang bahay sa dulo, may matanda na lalaki. Tinanong ko nasan po si Jesus Christ. Nakaharap po siya sa amin. Nasa likod niya yung bahay. Kasamayin niya siya nung papaganon. Nandun daw po si Jesus. Nung pagkatok ko po sa pinto, nung bubuksan ko na, nagising niya po ako ng time na yan. Naisip ko na lang po nung kung nakita ko si Jesus Christ, patay na ako. Pero nangyari, year 2012, na naginip po ulit ako. Ito yung time na nakita ko sa panaginip ko si Jesus Christ. Nandun ako sa labas ng tindahan ng classmate ko. Kasama ko siya sa labas. Nagkaroon po ng malaking tsunami. Alam niyo po yung Mount Makulot. Natakluban po siya ng tsunami. Kitang-kita ko na dumadaan po yung tubig. Pero hindi po ako nadadala ng tubig. Biglang dumilib yung kalangitan. Napapunta po ako sa ibabaw ng ulap. Doon po sa ibabaw ng ulap, meron pong chapel. Habang naglalakad po ako papuntang chapel, nakatingin po ako sa langit. Nakatingin po sa akin si Jesus Christ. Nandun po yung mukha niya. Hindi po ganun kalago yung bigot at balbas, pati po yung buhok. Ipapakita ko po sa inyo yung mukha ng nakita ko Jesus Christ sa panaginip ko. Hanggang sa naulit po nung nanaginip po ulit ako. Magkasunod na buwan po yun. May kalaro po akong bata. Hindi ko kilala. Pero nandun po kami sa labas ng bahay namin. Yung bata po, maliit lang. Mga 5 years old po siguro. Habang inihahagis ko siya, babagsak siya na nakatiwarik. Pero nakahang siya sa harap ko. Tapos hahawakan niya ako sa balikat ko. Ako naman yung itatapon niya. So baliktaran na nangyayari. Pagkahagis sa akin, ako naman yung lalabas na nakatiwarik sa harapan niya. Hahawakan ko siya sa balikat. Siya naman din yung itatapon ko. Palitan kami hanggang sa nung ako na yung tinapon niya, napapunta ko sa ibabaw ng mga ulap. Maya-maya may napapuntang lalaki sa tabihan ko. Naging puti yung suot niya. Maya-maya naging puti na rin yung suot ko. Hanggang sa nagdatingan yung mga tao na dalawahan na mga nakaputi na rin. Tapos nagkaroon ng hagdan na ulap. Inakyat namin, yun po yung naalala ko nung sa panaginip ko. Tapos nagising na po ako. Doon ko na po napag-isip-isip yung mga panaginip na bakit ako nananaginip ng mga ganung bagay. Nag-search ako. May Bible ako nun pero hindi ko binabasa. Doon ako natutong magbasa. Yung mga time na yun, sobrang dami ko pong bisyo. Sobrang dami ko pong pagkakasala. Lahat ng mga kasamaan o hindi magandang bagay na tinatagalan ng isang masamang tao. Parang ramdam ko na sa akin hanggang sa nung this year, na naginip po ulit ako. January, nasa barko po ako that time. Break time namin ng 1 p.m. Nung po sa panaginip ko, tinitipon ko yung barkada ko sa harap ng bahay namin. Hali kayo, maghanda kayo. Malapit na mangyari. 2 beses ko po inulit sa kanila, hali kayo. Malapit na mangyari, maghanda kayo. Tapos umikot po ako doon sa labas ng bahay ng lola ko. Papasok po doon sa kanila. At po yung mga tito-tita ko, nainay ko, lola ko. Ganun din po sinasabi ko. Hali kayo, maganda kayo. Malapit nang mangyari. Basta nagising ako nung time na yun. Sobrang init ng pakiramdam ko. Sobrang init ng tenga ko. Pulang-pula yung tenga ko. Chinat ko agad sa pinsan ko kasi nakakakwentuhan ko siya nun sa mga gantong bagay. Ang binabanggit ko pong malapit na mangyari ay yung nakita ko po si Jesus sa panaginip ko. Hanggang sa nung
June 5, na panaginipan ko ulit. Doon sa panaginip na yun, na ramdam ko, kinukuha na ako ni God. Ramdam ko nawawala na ako dito sa mundo. Na habang iniisip ko yun, na mawawala na ako dito, iniisip ko na kung handa na ba ako. Kasi once na mawala ang isang tao na hindi nakakapagsisi sa kasalanan, automatic, sa impyerno na po yung punta. Natuto po ako magbasa ng Bible at napakarami pong aral na matututunan. Kung gusto niyo pong makapasok sa kaharian ng langit, ang Bible po ang manual ng buhay. Yun po dapat ang sinusunod natin. Hindi yung mga haka-haka, hindi yung mga tradisyon na ginagawa ng mga tao na wala sa aral ng Diyos. Hindi nakasulat sa Biblia. Gusto na ibahagi ng Diyos kung ano yung dapat natin gawin. Nabubuhay tayo dito sa mundo hindi para magpayaman o kung ano man. Lalo't hindi ito ikakalugod sa ating Panginoon Diyos. Kaya ipapakita ko po sa inyo kung ano yung pinakamalapit na picture ni Jesus Christ na nakita ko sa panaginip ko. Nag-scroll po ako sa Yahoo. Yahoo po kasi lagi ako pagka nagbabrowse. Pagka-search ko po ng picture of Jesus Christ, nag-scroll down ako. Iniisa-isa ko, tinitingnan ko kung alin yung pinakamalapit na picture. Kasi gusto ko makita ulit ng malinaw yung picture ni Jesus. Nung makita ko po, kinilabutan ako. Kasi yun yung pinakamalapit na picture ni Jesus. Tapos pagkatapos po nun, may bakery po kami. Ako po nagbabantay ng bakery namin sa gabi. 24 hours po siya. So habang nagbabantay ako, nagsasearch ako, nagbabasa ako ng Bible. So nanood po ako sa YouTube. Nag-search po ako kung yung mga tao nakakapanaginip din kay Jesus. Yun, nung tinype ko po yung Dreaming of Jesus, madami ako nakita na nakapanaginip din na hindi lang din pala ako. Nanonood po ako, nakita ko po yung kay Ana Kramaric na video. She was only 4 years old nung nagka-vision po siya kay Jesus Christ. At ang age ng between 8 to 9, pinaint niya po yung picture ni Jesus. Yung pong painting na yon, yung nakita kong picture sa Yahoo, iisa po kami na nakita. At dun lalo akong kinilabutan. Matagal ko na pong gustong mag-share tungkol sa ganito. Kasi lagi po laman ng isip ko, pag tumatahimik ako, gusto kong mag-share. Gusto ko ituro sa mga mahal ko sa buhay, sa mga malalapit sa akin. Although, mahirap po kasi nag-try ako pero parang wala pong naniniwala. Na-share ko po minsan sa mga barkada ko. Kasi dati lasenggero ako. Tumigil ako ng pag-inom. Tumigil ako ng paninigarilyo. Sobrang napakamaloko po dati. Grabe din po akong magmura. Masasabi kong masama din akong tao. I try na magmariwana. Pero lahat na itigil ko. At sinisikap ko pang makasunod pa sa Diyos. Hanggang sa nung matuto din po ako magbasa ng Bible. Doon ko po nabasa yung verse na chapter 2, verse 17 to 21. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging baba. At ipapahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng kababalagan sa langit at mga himala sa lupa. Dugo, apoy,
at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pero meron din pong verse sa Bible na hindi lahat ay maliligtas. Yun lamang po ng mga taong sumusunod ng buong puso sa ating Panginoon Diyos. Hanggang sa may verse din po ako nabasa, mga awit 27:7. Dinggin mo, O Panginoon, pagka ako'y sumisigaw ng aking tinig. Maawa ka rin sa akin at sagutin mo ako. Nang iyong sabihin, hanapin ninyo ang aking mukha. Ang aking puso ay nagsabi sa iyo, ang iyong mukha. Panginoon, ay hahanapin ko. Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin. Huwag mong ihiwalay ang iyong lingkod nang dahil sa galit. Ikaw ay naging aking saklolo. Huwag mo akong itakwil o pabayaan man, O Diyos ng aking kaligtasan. Doon po sa verse na yon, naramdaman ko po yung time na napanaginipan ko si Jesus Christ. Nagpakita siya sa akin. Hindi ko agad na ituwid lahat ng pagkakamali ko. Hindi ko lahat na i-share, lalo-lalo yung mga magagandang aral na dapat tinataglay natin para sa ikalulugod natin sa harap ng ating Panginoon Diyos Ama. Gusto na ng Diyos na manumbalik tayo sa Kanya. Kasi mabilis na yung buhay natin. What if bukas dumating yung takdang araw ng Diyos? O kung hindi man yung takdang araw ng Diyos, paano kung yung takdang araw mo o takdang araw ko na hindi ka man lang nagbago, hindi ka nagsisi? Ini-encourage ko kayo, kung sino man po kayo nanonood ngayon, isipin nyo ng taimtim. Paano kung ka na bukas? Hindi mo pwedeng sabihin pag nakita mo ang Diyos, joke lang po, teka lang po muna, hindi pa ako nagbabago. Hindi nyo po pwedeng sabihin yun. Once na mamatay ang tao, wala na yun. Kung ano na yung ginawa mo, kung hindi ka nagsisi, automatic po, sa impyerno na yung punta. Habang nandito pa tayo sa lupa, habang may pagkakataon, dapat magbago na tayo. Kasi napakabilis na ng araw. Yung words of wisdom ko nga, habang mabilis na lumilipas ang mga araw, mabilis din dumadating ang taktang araw. Paano kung bukas dumating na ang second coming? I-share ko din po sa inyo, hindi lang ako ang nakakapanaginip tungkol kay Jesus Christ. Hindi lang din ako yung nakakaramdam ng mga gantong presensya ng Espiritu Santo na basta sobrang iba po ng pakaramdam. Hindi po siya unusual na nararamdaman na katulad po ng iba. Sineshare din po nila kasi yun na po yung kailangan. Ang kailangan po natin ay makapagsalba ng kaluluwa ng ating kapwa. Hindi po para intindihin pa kung paano tayo yayaman bukas. Hindi na po para kung paano tayo aasenso. Yun po ay kung paano natin maiisalba ang ating kaluluwa at makasama ang ating Panginoon Diyos. Ayon po sa Mateo chapter 24 verse 43 to 44. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi na ipapabayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mag-share pa po ako ng ibang video para ituro yung mga aral na dapat nating sundin at isabuhay na naaayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Hindi po sa kalooban natin. Marami pong bagay na gusto ang Diyos na dapat yun na sinusunod. At kung makapanaginip po ulit ako ng bago, i-share ko po ulit kasi napakalakas po ng calling sa akin na kailangan ko nang i-share na sana sa inyong mga nakakapanood may matulungan ako, may mapalambot akong puso para manumbalik din ang pananampalataya sa ating Diyos Ama sa ngalan ni Jesucristo. God bless po sa ating lahat. Amen. Lakas po ng